Okay, so pag-uusapan dito ni Enigma yung atheism na tinatawag, okay? Ako, I do not identify necessarily with atheism, although my belief system sometimes is being conflated with atheism. Mas ano kasi ko mas agnostic kasi ko eh. I'm not sure if there is a God. Hindi ako para kay magmarunong at sabihin sa inyo na walang Diyos. But if you ask me between and the answer is a yes or a no, I will always answer no. My reason, no, pero may reason ako. My reason is evidence, okay? Pakinggan muna natin si Enigma and then we will analyze yung sinasabi niya. Ang sila Christopher Hitchens, si Sam Harris, mga ilang libro, tas mula doon parang hinahanap ko pa yung susunod na libro. Ganito ganyan yung mga meron kasi yung yung sa mundo naman ng ganun ng mga bangayan ng ng atheist at religyoso. Meron yun parang kumbaga yung all-star nila Parang yung mga pinakasikat na nila sila Richard Dawkins, sila Christopher Hitchens. Well, kilala ko dyan si Richard Dawkins. Si Richard Dawkins yung may sinulat siyang libro, I forgot the book. I don't know if I still have the copy dito sa bahay ko. Pero Richard Dawkins is one of those evolutionary biologists. Siya yung nag-coin ng salitang meme, the meme gene, okay? So kung ako sa inyo, read up on Richard Dawkins, and I think yung sinasabi nitong si Enigma is yung hindi ko alam, nakalimutan ko na meron kasing debate between yung mga scholars ng Muslims and Christianity versus sila Richard Dawkins. I'm not sure kung nasa YouTube yon, pero you should do your research on the matter if interested kayo sa mga ganong klaseng perspective. Si Hitchens is also a scientist. So yung dalawang binanggit niya are two scientists that I am familiar with. Mas familiar ako kay Richard Dawkins kasi before even going to social media, I've been listening to Dawkins for a very, very long time. Pinaka-favorite ko pa dyan, may South Park episode siya. And nung nanalo yung mga atheist versus religion. Pero in my opinion kasi, mamaya na, yung opinion ko. Si Enigma mo. Si Sam Harris, mga ganun. Mga nangungunang intellectual sa mundo ng ganun, ng usaping atheism versus pero kahit naman sa buong kasaysayan ng buong kasaysayan ng tao, may atheist naman sa sa lahat ng panahon At ang pinaka madaling paliwanag na lang siguro, Shernan, bago pa tayo lumalim pa sa kung ang ganda nitong paliwanag. Papasukin ba natin yung mga ibang mas malalim na dahilan? Ang pinagkaiba ko lang naman sa iyo, Shernan, is lamang lang ako ng isa pang Diyos 'Di ba? May pinaniniwalaan kang Diyos. Hindi. Ibig sabihin, lamang ako sa isang Diyos dahil ikaw, lahat ng ibang Diyos hindi mo naman pinapaniwalaan Pero may isang natitira sa iyo. Ako, hindi rin ako naniniwala sa mga 'yun, pero yung huling natitira sa iyo, hindi ko pinapaniwalaan. Okay. So, ayun, kasi yun, parang sa napakaraming sa sarili kong analysis, bukod sa mga nabasa ko at napulot kong impormasyon na para sa napatunayan naman na at sa iba't ibang subject ng science, ng history, ng paano magiging totoo yan? Tulad yan, yung Katoliko. Dala lang naman ng mga Kastila yan. Tawagay. Oo nga, kasi iba naman kasi yung Diyos nila doon. I think cultural kasi ang pagkakaroon ng Diyos. Pero, if you dig deeper kasi, we always have a inklinging of questioning everything, questioning the universe, kung saan ba tayo nanggaling. And the easiest way to explain the universe is that it came from God. Yung God of gaps na tinatawag nila. Paano na-create yung universe? Well, sa Diyos yan. Paano ka binuo? Well, Diyos yan. May nangyaring maganda sa'yo, kaloob ng Diyos yan. May nangyaring pangit sa'yo, kaloob ng Diyos yan. God's will yan. Yan. This is what we call the God of gaps na argument. Now, most people will settle with that. Some people even, you would use logic to connect the dots. Pero that's not really how science work. Science work in the real world. So, dapat objective ka sa mga pananaw mo. Pero, science also has limitations. Kaya sinabi ko sa inyo na mas agnostic ako. I'm not sure if there is a God. I'm not sure if I'm correct.
until proven na talagang mali ako, then doon lang ako magko-concede. Pero actually, if you were to ask me, I would like to have a God kasi it would answer so many questions. But in my head, these questions are not yet answered, mga kamatis, mga kaibigan. So, yung sinasabi ni Enigma dito, tuloy lang natin kasi gusto ko marinig niyo yung reasoning niya. Di ba? Tsaka ang Pilipinas, bago yung Kastila. Bago yung Kastila, ano yung relihiyon bago nun? Oo. Taong kuweba. So ano yun si God? Nag-intay siya. Nung nag-evolve ba tayo, ilang milyong taon, nag-evolve yung papunta sa Homo sapien, di ba? Oo. Nung nasa kuweba pa. Si God naghihintay lang. Naghihintay lang siya na parang Ng Spain. di ba? Parang kung ano man. Naghihintay siya na mag-evolve yung consciousness mo bago siya sabihin na, ako nga pala gumawa sa inyo. At by the way, ganito maging mabuting tao. So, his point there is that, lalagay ko sa something concrete na magigets nyo. Yung Bible does not predate yung mga sinaunang tao, yung mga Homo sapiens, yung mga Homo erectus, yung mga naunang mga Neanderthals. Kumbaga, nasa era ng may libro't papel na yung Biblia. Tama. Pero nung wala pang ganon, so how do you introduce the concept of God, right? So that is what he is saying. Na paano yung mga nauna? Kasi tandaan nyo, the earth, according to research and according to facts na to, is 7 billion years na sa mundo. And the history of humanity is I believe nasa 300 or 400 million years. Napakahaba nun. Napakadaming taong nabuhay at namatay na nang hindi nalalaman yung word of God. So where does these people go? To hell? Because hindi sila kaanib sa religion mo. That is what he is essentially saying, mga kamatis, mga kaibigan. Inintay ba nung nasa taas, nung according to the religions, na magkaroon ng Diyos, magkaroon ng papel muna, at magkaroon ng para maiprenta, kailangan muna ng modern society, or at least modern during that time, hindi lang hunters and gatherer, to have the concept of God, diba? So iba is meaning to say, yung complexity of God, nitong modern era lang natin nakuha. When I say modern, nung naimbento yung papel, nung naimbento yung preaching na tinatawag, di ba? What about nung panahon ng nung panahon ng mga Neanderthals? Paano yun? So they don't go to heaven. That was their life, di ba? So these are the things na dinidiscuss niya dito. Kasi life, if you look at the perspective of this planet, life has already evolved. There was consciousness already. So what happens there? Of course, etong ganitong klaseng video, this is a very complicated transaction of technology and life na hindi ito available during the during the time na ng mga Neanderthals. That is what he is essentially saying. Sana magets nyo yung point niya, kasi it shows you that the level of consciousness of God actually evolves. Gets nyo? Evolves with technology, it evolves through language, it evolves through so much. Ibig sabihin, tayo yung gumagawa ng sarili nating paniniwalaan, which is more believable sa atin. That is why siguro laws are created to protect this idea of our beliefs. Kasi pag iba yung paniniwala mo dito sa isa, magagalit ka. It starts debate. Like eto, malamang merong magagalit sa akin kasi iba yung paniniwala ko sa'yo, Nico David, kaya ka siguro hindi nagre-repent kasi wala kang Diyos. Of course not. I believe in the laws of the modern society. I do not need a God to dictate what to do. Because if you are a law-abiding citizen, matik yun. Hindi ka gagawa ng krimen. Gets nyo? So now, ako naman, let me put my perspective dito sa mga sa usaping ito. I don't think that there is a God via the evidence. Yun yung perspective ko doon. Pero I could be proven wrong. I do not discount that there is a God because
Well, I could for the fact that hindi absolute yung knowledge ko. I am very very fallible. Ibig sabihin, pwede ko magkamali. Kasama 'yun sa computation ko, ika nga. Now, if a God exists, I do not think that we should conflate God with religion. Okay? Kasi yan yung nangyayari. Pag may religion, may God. I think these are two separate entities. Pero religion is always going to be connected with God. Yun yung most religion dito sa mundong ito. But it should not be. God, the concept of God is not just defined by, well, sabi nila, all-knowing, all-powerful, hindi yun. Sa tingin ko, there is a better evolutionary definition of a God. Okay? But again, hindi mo to mag-google. Yun lang yung masasabi ko. Kasi this is my perspective on the matter. Now, this is called the Great Ape Analogy ni Nico David. Okay? Well, hindi mo mahanap yan. Okay? Kahit saan. Hindi ito thesis ng kahit sino. It's just myself. Okay? So, since nauso yung 100 men versus 1 gorilla, lagay natin dito. Okay, so ang gorilla has 98% of our DNA. Match sila sa atin. So may 2% difference. Now, if we are going to define God as all-powerful, a gorilla it has God-like strength sa atin. Kasi ibang-iba yung ang layo ng distansya ng strength natin eh. You would think that a God is all-powerful in strength. Of course. Kung yun yung basihan mo, if that is your basis of what a God is. Pero, if you look at intelligence-wise, ang layo nung different. That 2% difference between or even 1%, I'm not sure kung ilan yung percentage difference natin, pero we're very identical with them. Yung 2% difference na yun, it's a lot already. Kasi a gorilla will never do algebra. A gorilla can never do complex engineering. A gorilla cannot go to space. A gorilla cannot invent a gun and then shoot the gorilla to death. 100 man versus 1 gorilla. Try 1 gun and 1 gorilla. 'Di ba? So, in that perspective, intelligence becomes a godlike factor to the gorilla. If you look at that perspective, mga kamatis, mga kaibigan, the gorilla becomes our under natin. So, you can understand now that if there is a higher evolved being, halimbawa, there are beings that are far more superior in us in intelligence. Those people we are insects to them. They are, pag tinignan mo yung kanilang ginagawa, or siguro, para mas dun sa mga techie na tao dito, yung mga higher type of civilization na society, yung mga nasa type 6, type 7, na talagang nakokontrol nila lahat, time and space. They can control time and space. These people are already gods to us. How about this? Sabi ni Albert Einstein that the fabric of the universe is space and time, 'di ba? Space-time yung tawag niya sa fabric of the universe, such that if you move through space, you also move in time. If you move very very fast, time is very, very different. 'Di ba? So what if there is a being that could move in space and time? Tayo kasi we only move in space because we're very slow-moving objects. Tayong mga tao, we can run, we can ride a car, we can ride a spaceship, but we are still slow-moving relative to the very, very fast objects in the universe. What if there is a being that could move in space-time? Literal, when he wants to go to March 7, 2007, pwede niyang gawin yon. That is also God to us. 'Di ba? Gets nyo? So, if you put the perspective of a God in an evolutionary perspective, maiiba mo yung definition ng Diyos. Mga kamatis, mga kaibigan. It doesn't stop with all-powerful, all-knowing. If a being can understand everything in the universe, but he is weaker than a gorilla, you could consider that as a God. See, there are a lot of layers to it. Pero sabi ko nga sa'yo, I do not need a God to do good things, or I do not need a God to have morality. I just need to follow the law.
Pero the law says that I should respect everyone's opinion. I should respect everyone's belief. So, if you believe in a God, then God bless you, man. Do it. I hope I am wrong. Yun yung gusto kong mangyari. I hope I am wrong in believing this. But I know that if there is a God and He is listening, na tinatanggap ko naman na mali, kung mali ako, then I will accept. Siguro, He will forgive my ignorance of Him because He is all-powerful and all-knowing. And I am just a mortal. If mali ako, then mali yung pananaw ko, mali yung science kong pinaniniwalaan. But all is fair in God and war. Joke lang. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, maraming salamat kay Enigma and kay Shernan. Please watch yung Dayo Podcast Episode 2. Gege mga Lods.